Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Isaiah, Kapitulo 42, mga talatang 6 hanggang 8. Meron pong paksa, bagong paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay mahalaga na ating malaman at matutuhan. Thank you very much. Ang ating pong pag-uusapan na paksa ngayong umaga ay patungkol sa lingkod ng Panginoon. About the servant of the Lord. Napakarami pong mga talata o kabanata na inilaan ng Diyos, lalo na po sa aklat ng Isaiah, marami pong mga chapter, mga kabanata, mga talata na pinag-uusapan ang lingkod ng Panginoong ito na ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya sa tulong po ng Panginoon na ating pag-aralan ang paksang ito. Isaiah chapter 42 verses 6 to 8. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang na nag-uupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Napakaganda po ng mga talatang ito. Sa tulong po ng Diyos, ating pong himay-himayin ang mga talatang ito sa mga darating na mga linggo. Aking pong pag-aaralan natin ngayong umaga kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. We must identify the servant of the Lord. Kaya sa mga talata po na ating binasa, kulang na ating basahin ng ilang mga talata ngayong umaga patungkol sa servant of the Lord na ito, ang alipin o lingkod ng ating Panginoon. Sa talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata sa chapter 42 ay inililarawan po sa atin kung sino po itong lingkod ng Panginoon. At sa Isaiah chapter 43, kasunod po ng chapter 42 verse 1, kanya pong sinabi kung sino itong lingkod ng Panginoon. He identified who the servant is. As sa verse 1 sinabi, and he said, I have created you, Jacob. Ako ang lumalang sa iyo. Ako ang lumikha sa iyo. Sabi ng Diyos sa chapter 43, He identified who the servant is. Kaya sa akin pong palagay ngayong umaga, ang chapter 41 naman, babasahin niyo po niyan pag-uwi ninyo, ang kabanatang 41, ang pinag-uusapan po dito ay ang mga pangako naman para sa lingkod ito ng Panginoon. Chapter 41, nandito po ang mga pangako ng Diyos sa lingkod ng Diyos na ito. It talks about the promises to His servant. And His servant is Israel. Ang kanyang lingkod ay ang Israel or Jacob. These are the same men. Isang taong to, Israel o si Jacob. Kaya, sa puntong ito, he identified, kanya nang ipinakita sa atin kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. At yung po mga pangako sa chapter 41 ay hindi po ginawa para sa Israel after the flesh. Listen, ako po'y gumagawa ng pundasyon para lubusan natin makilala kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. Sinabi sa atin kung sino siya ang Israel o si Jacob. Ang mga pangako naman sa chapter 41 ay hindi ginawa para sa Israel after the flesh. Hindi po sa Israel o physical na Israel na ating alam ngayon bilang isang bansa. Ito pong sinasabi sa Galatia Kapitulo 3. Sinasabi po sa Galatia Kapitulo 3, ang mga pangakong ito ay para kay Abraham. Okay? Ang mga pangakong ito
ay para kay Abraham. Ano po sinabi po o pinangako ng Diyos kay Abraham? That thy seed will possess the gates of thy enemies. Kakamtan ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At ano po kanya sinabi at pangako ng Diyos kay Abraham? In thy seed, all the nations be blessed. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa dito sa lupa. That thy seed, they will be like the stars of heaven. Pararamin ko, sabi ng Panginoon, ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Lahat po ng mga pangakong ito ay ginawa para kay Abraham at sa kanyang binhi. Ating pong nasumpungan, babasahin po natin ang chapter 3 ng Galatians pag-uwi natin, na ang bansang Israel na nasa ilalim po ng kautusan o ang physical na Israel ay hindi ang binhi. He is not the seed na tinutukoy dito. Hindi siya ang binhi. Ang binhi ay sina Abraham at ang ating Panginoong Hesukristo. Ang binhi ay si Abraham at ang ating Panginoong Hesukristo. Tanging si Abraham at si Hesukristo ang mga binhi na binanggit ng Diyos sa Biblia. They are the only seed na binanggit sa buong kasulatan, si Abraham at ang ating Panginoong Jesucristo. Only Abraham and Christ are the seed that God spoke to. Alam natin po si Abraham is included in Christ. Alam po natin yan, na si Abraham po ay kabilang kay Kristo. Kaya para kay Abraham at sa kanyang binhi ang mga pangakong ito. Ano po sinabi ng ating Panginoong Jesus patungkol kay Abraham? Etong kanya sinabi nung po siya ay nasa lupa. Before Abraham, I am. Before Abraham was I am. Bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga, sabi na ng ating Panginoong Jesucristo. So we know that Christ is greater than Abraham. Kaya sa mga talatang pong ito ating malalaman na si Abraham ay dakila o ang ating Panginoong Jesucristo ay dakila kay Abraham. At alam po natin ay ating lang masusumpungan ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So we know that our Lord Jesus Christ is greater than Abraham. Kaya ang lingkod po ng Diyos ay hindi ang physical na Israel. Hindi po nakuha yun. Ang lingkod po ng Diyos ay hindi ang physical na Israel. Pero kaagad nais ko pong sabihin sa inyo ang patungkol sa Israel. God has a purpose in Israel after the flesh. Meron po layunin ang Diyos sa bansang Israel kasalukuyan. Na alam natin, Christ came through Israel. Lumabas ang Panginoon na katawan tao sa pamagitan ng bansang Israel sa kanyang lahi. At ang lahat ng kautusan ay binigay sa pamagitan ng bansang ito. So the servant of the Lord, ang lingkod ng Diyos is Messiah. Ang Mesiyas. The word Messiah, ang salitang pong Mesiyas, is referring in one aspect of Jesus. Ang salita pong Mesiyas ay tinutukoy po ang isang aspekto ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang siyang Kristo, Jesus is the Messiah, ang Mesiyas, subalit siya rin si Adonai, siya rin si El Shaddai, siya rin si Yahweh. Jesus is all these things. Si Jesus is siya ang lahat ng mga bagay nito. He is Lord. Siya ang Panginoon. He is more than the anointing. Siya higit sa anointing na ating nadadama. Is one new man. He is Lord and God. Siya ang Panginoon at ang Diyos. Ngayon po kapag ating pinag-usapan ang lingkod ng Panginoon, kapag ating binanggit ang lingkod ng Panginoon, we're talking in particular about the anointed one who is to come. Kaya kapag aking binanggit ang lingkod ng Panginoon, tayo po ating pinag-usapan na particularly ang patungkol sa
pinahiran ng langis na siyang malapit ng darating. We find about the Anointed One, we find that this Anointed One is the new man, na ang pinahiran ng langis na ito, siya ang bagong tao. That one olive tree, siya ang puno ng olibo, one being you can call Israel, na pwede natin tawagan Israel. It is Messiah, siya ang Mesiyas, the head and body, ang ulo at ang katawan. All the purposes of God, lahat po ng layunin ng Diyos, the coming of His kingdom, na alam natin na ang kanyang kaharian na malapit na dumating, His will in the earth shall be done through this one new man. Through this one new man. Ang lahat po ng layunin ng Diyos sa kanyang kaharian ay magagawa lamang po ng lingkod ng Diyos na ito. Kaya, which is Christ the head, the Lord, and His body, which is the church. Ito ang kanyang lingkod. Hindi po nakuha yun? When we talk about the servant of the Lord, we are talking about the head. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katawan. So this is one new man na gagawa sa kalooban ng Diyos sa kanyang pagtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. I wish ating pinasan kapag dumating ang Mesiyas, matatapos na ang abortion, matatapos na ang perverseness, ang kasamaan. When Messiah comes, justice will come. Alam po niyo, kapag dumating ang Mesiyas, darating ang katarungan. Kapag dumating ang Mesiyas, darating ang kapayapaan. Kapag dumating ang Mesiyas, itatayo ang kanyang kaharian, darating ang pagpapala ng Diyos. Kapag dumating ang Mesiyas, we can rejoice. Tayo ay magagalak na kasama niya. Paul said, sinabi po ni Pablo, the mystery of the gospel. Ang misteryo po ng Ebanghelyo. Ano po itong Ebanghelyo? Ano po itong misteryo ng Ebanghelyong ito? Na hindi po nalaman ng mga tao sa lumang tipan. Ano po itong misteryong ito? That Messiah is in you, is in us. Ang Mesiyas na nasa atin. Ito pong misteryo ng Ebanghelyo. Ito ay isang bagay na hindi alam ng mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Hanggang sa araw na ito, ang misteryo ito ay hindi alam ng mga Hudyo. That Messiah is in you and is in us, nasa loob natin. Hindi lang siya isang Panginoon na dumarating o darating, subalit siya isang Panginoon na nasa loob natin. He is in the church to a greater extent. Siya ay nasa loob ng iglesia. Someday, He will be on every saved person on the earth. Balang araw, siya ay mananan sa bawat mga taong naligtas. Amen? At yun malapit ng dumating. At ito lang ang tayong kaparaanan na magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buong sanglibutan kapag si Jesucristo ay nananan ang spiritual fulfillment ng Feast of Tabernacle. Ang spiritual na katuparan ng kapistahan ng tabernakulo na ang Ama at ang Anak mananaan sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu na walang hanggan sa ating mga puso. So, He will be on every saved person on the earth someday, balang araw. Maging ikaw ay 30 anyos, 60, 100. Dahil walang kaharian kung wala ang Kristyanismo. Everything is in Christ the Messiah. Lahat ng mga bagay na kay Kristo the head. Hindi po bang nalaman o napagtanto na lahat po ng mga pangako, listen, lahat po ng mga pangako sa Biblia, lahat po ng mga ito ay may kinalalaman sa kaharian po ng Diyos. Lahat po ng mga pangako na nasa salita ng Diyos ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Every last one of them, lahat po ng mga pangakong ito is directed first to Jesus Christ. Lahat po ng mga pangako sa Biblia ay nakaturo una
sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga pangako, the Lord, maging ito ang Psalm 23, ang mga awit, the Lord is my shepherd, thou will keep him in perfect peace, nasabi sa Isaiah. At iba pa, they are all directed toward Christ the Lord. Nakaturo lahat ng ito sa ating Panginoong Hesukristo. Directed to this one new man. Noong ang Panginoon ay bata pa at nung siya po ay lumalaki, inyo pong naalala nung po siya ay nasa loob ng templo sa Jerusalem, at siya naiwan ng kanyang mga lupang mga magulang at siya inanap, at nasumpungan siya ay nakikipagdiskusyon sa mga scholars ng bansang Israel. Siya ay nakikipag-usap patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kanya pong pakikipag-usap, walang pagsala, si Jesus. Kanya pong pasimulang napag-unawa mula sa Espiritu ang mga bagay na nasa kasulatan patungkol sa Kanya. Alam po ninyo, ang mga pangakong ito ay una para sa Kanya. Kung yung babasahin niyo mga pangako, maraming mga pangako sa Biblia, lahat ay nakadirekto sa ating Panginoong Jesucristo. I am with thee when you go to the waters. Yung pong basahin natin sa Isaiah chapter 43. Listen. Chapter 43, ang mga pangakong ito ay una sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo, O Jacob, at naganyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo. All these promises, una ay nakadirekto sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga awit na binabanggit patungkol sa paghihirap, suffering, Jesus could feel that more deeply in His Spirit. More deeply, napakalalim na dadama ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pangako, ang mga bagay patungkol sa paghihirap. Kaya until He finally po, hanggang sa kauli-ulian, siya po ay sumigaw doon sa krus, quoting Psalm 22. Imagine, Jesus quoting Psalm 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, sabi ng ating Panginoon. My God, why thou hast forsaken me? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Lahat ng mga bagay nito ay una sa Kanya. Ngayon, tayo po ay dumating sa atin. Sa nakaraan po ng 2,000 taon, ang pundasyon ay tinayo at patuloy na itinatayo para sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Ang mga bagay po ngayon ay unti-unti lumalago. Subalit sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita, ang trigo, listen, ang trigo, the wheat, na lagi ang Panginoong Hesukristo, ang damo, the tares, ito ay laging si Satanas sa anyong tao. Ang dalawang ito ay parehong nahihinog bago sumara o matapos ang ating kapanahunan. The wheat and the tares ay parehong nahihinog bago po sumara o matapos ang kapanahunan. Kaya ngayong 1993, June, birthday ni Pastor William, we're going to see a tremendous rush toward maturity of both evil and good. Hindi po nadinig yun? Mapapansin ngayon, ito nangyayari sa ating kalagitnaan. Ngayon pa lamang, ngayon pa lamang, binubuksan na ng Diyos ang Kanyang mga salita. Ngayon pa lamang, binubuksan na ng Diyos ang Kanyang mga salita para ang ilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, ang mga kapatid ng Panginoon, the remnants, yung mga taong Kanyang tinatatakan ngayon, the true seed, yung mga totoong binhi. Hindi po itong Babylonian institutional Christianity na ating nakikita ngayon. Ito ay lalong lalago sa Kanyang kalituan. Subalit sa kabila po ng kaguluhan ito,
Kaya kanyang binubuksan ang kanyang mga salita. God is calling the true seed. Binubuksan niya ang kanyang mga salita sapagkat kanyang tinatawagan ang kanyang tunay na binhi. They are not identified to any church as such. Hindi po sila may tuturo sa anumang iglesia, hindi po sa iglesyang ito, sa anumang iglesia. God alone knows the true seeds are. Tanging ang Diyos ang nakakalam kung sino ang tunay na mga binhing ito. Sila manggagaling sa lahat ng dago at sila ay mahayag, lilitaw na maging babaeng pakakasalan ng Panginoon na walang dungis at walang kapintasan at walang kulubot. Kaya ang salita po ng Diyos ay ito ay lumiliwanag ng lumiliwanag. Lumiliwanag ng lumiliwanag. At ang salita na ating pinapangaral sa iglesyang ito, ang salita po ng ating pinapangaral sa iglesyang ito, at sa ibang iglesia, kay Pastor Ran po sa San Antonio, kay Pastor Charles Camias, sa JOV, kay Pastor Mars, sa San Agustin, kay Pastor Robert, sa Amerika, sa Bagdako, sa Amerika, sa buong daigdig, God has a place where preaching the truth. Merong lugar ang Diyos na pinapangaral ang katotohanan. Mga godly remnants ay lumalabas at yung merong tenga ay nakadidinig. And this said, ang siyang tunay na iglesia ng Panginoon. Amen? Sila na may tenga ay nakadidinig. Hindi po kayong lahat nakadidinig ngayon ay may tenga. Ang aking dalangin, inyong madinig ang sinasabi ng Espiritu. This said, ang siyang tunay na iglesia, at least at this time, ang binhing ito, ang siyang tunay na iglesia. This seed is Israel. Ang butong ito, ang binhing ito, ang Israel. This seed is the servant of the Lord. Ang butong ito, ang siyang lingkod ng Diyos. And all the rest, at ang lahat ng mga iba, ay kalituan and scaffolding na ibang mga bagay. Scaffolding means, ito ay parang entabladong bitayan. Subat ang mga ito rin ay mga resources na sila ang pinanggagalingan kung saan ang Diyos ay kanyang kinukuha ang kanyang tunay na binhi. Ang mga pangako ay dumating at binigay kay Jesus. At sa kasulukuyan, sila ay dumarating sa atin. Ang Panginoon, kinailangan niyang ialay ang kanyang buhay para ang kalooban ng Diyos ay kanyang magawa. Kaya, kailangan ding ating ialay ang ating mga sariling buhay para ang kalooban ng Diyos ay matupad at magawa. As the wheat comes to maturity, habang po ang trigo ay nahihinog, the demands upon you and me will increase, that there is compensation for that. Alam po ninyo, habang nahihinog po ang trigo, habang nahihinog ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, ang mga hinihiling sa atin, sa iyo at sa akin, ay lalong dadami. Pero sa kabila noon, meron naman kapalit ang mga bagay nito na inihingi sa atin. Amen? Kaya niyo po napapasin, ang Panginoon ngayon nagdo-double times sa inyong spiritual life. Kung kayo sa nakaraan na linggo, patungkol sa katuwiran, na hindi kayo lumago sa katuwiran, something's wrong in your life. Merong red flag na nakataas. Subalit sa kabila ng hiningi ng Panginoon ay dumadami sa atin, nagiging matindi, kasama po ng mga bagay na hiningi ito ng Diyos sa atin, darating ang isang bagay na ating ninanasa, higit sa anumang bagay. Habang ito ay kanyang hiningi, meron namang siyang ibinibigay sa atin. At ito ang presensya ng Diyos. Amen? The presence of God. Habang tayo tumutugon sa mga bagay na hiningi ng Panginoon. Tayo po ay pumupunta, nag-a-attend sa iglesia, dahil nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Amen? Sana po lahat ganito ang ating nais.
Hindi lang sa ating girlfriend o boyfriend. Amen? Kundi nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Kasi po nung tayo ay nasa itas ng palengke, ang daming mga young people. Ngayon pala dumadami, yun pala ang tipanan. Tayo po'y nag-a-attend sa iglesia sa nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Hindi po natin ito napagtatanto. Subat yun po talaga ang ating gusto, ang presensya ng tayo po ay nag-enjoy sa mga bagay sa iglesia, ang church activities, mga choruses po nating inaawit, mga awitin, mga social aspects po ng ating pagtitipon. We enjoy these things. Tayo po nagagalak sa mga bagay nito. They are essential sa ating pong normal, healthy life. Kailangan po ang mga bagay nito para tayo magkaroon ng normal at malusog na buhay. Subalit kung wala tayong nadidinig sa Diyos, walang mga bagay na nangyayari. Amen? Kung wala kayong nadidinig sa Diyos, kaya po lahat ng mga speaker ay pinalalakas namin para talaga magpasok ang salita ng Diyos sa inyo. Amen? At kung wala kayong nadidinig, kabag-abag ang ating kalagayan. Walang nangyayari. We need to hear from God. Kailangan po tayo makadinig sa Diyos. Minsan sa mamamagitan po ng mga retreats, sa service, sa gawain na gaya nito, we need to hear from God. And every service, there can never be a service in which we don't hear from God. Wala po tayo, hindi natin matatawag na service ng sanggawain kung hindi tayo nakadidinig at nadadama ang presensya ng Diyos. Ang aking sasabihin ngayon ay para sa ating lahat, hindi lang po sa amin. We know we are responsible for the work of God. Subat, hindi lang po ako kasama kayo. Sana nakahanda kayo sa inyong pagdalo dito. Hindi pinupuno ang inyong kaisipan ng Sabado ng gabi sa television. Pagdating nyo dito, puyat. At hindi nyo matanggap at madinig ang sinasabi ng Panginoon. We are all responsible. Meron pong nabasang isang kwento about Kathryn Kuhlman. Si Kathryn Kuhlman is pong evangelist ng babae na ginamit ng Panginoon sa nakaraan na dekada. Alam po ninyo, kapag siya ay nangangaral, maraming mga taong gumagaling. Talagang literally, ang mga lumpo ay lumalakad. He was used by God mightily sa nakaraan na dekada. But she died already. Pero, nung po siya ay pastor sa isang iglesia, meron pong isang missionary family na one member of the family is suffering serious illness. Ang isang pamilya po ay nagatin sa kanya at ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay meron pong malubhang karamdaman. Sila po ay mga misyonaryo, papunta ngayon sa field. At sila po ay hindi Pentecostal, hindi gano'n naniniwala sa kagalingan na sa pamagitan ng panalangin. So, sila po ay tumigil kung saan nangangaral si Kathryn Kuhlman bilang isang pastor, na kanila pong tignan kung ang kagalingan ay para sa kanila at sa kasalukuyan at para sa mission field. Kanilang sinasabi, maybe God is healing today. Pero nagkataon po nung sila'y magatin, nung Sunday yun, it is Father's Day, araw ng mga ama. Kaya sa panong iyon, si Kathryn Kuhlman, hindi po siya nangaral. Hindi siya nangaral, hindi niya idinalangin ng mga may sakit. Ang nangyari po, tinawag niya ang mga ama sa kongregasyong iyon, pinalapit dito sa harapan at pinasuot na damit na puti. Subal sa panong iyon, that's the only time na ang mga family ito, missionary ito, na makapag-attend ng service sapagkat sila ay patungo sa mission field. At sa panong yon, they have never seen the power of God, never knowing if God is healing today. Sapagkat si Kathryn Kuhlman hindi na nalangin sa mga may sakit. Hindi nila nalaman na ang Diyos ay napapagaling hanggang ngayon. We understand, Miss Kathryn Kuhlman, because of the local need na kailangan idalangin, but we are responsible for the service of God. Amen? Tayong lahat ay responsable. Tayong lahat ay may bahagi sa gawain ng Panginoon. We must keep in mind, kailangan po natin lagay sa ating mga isip at puso. In every service, there has to be another arrow to it.
There's another dimension to it, another aspect to it, which God's plan in the earth to bring forth His increase. Kailangan po sa tuwing gawain ng Panginoon, kailangan natin lagyan sa ating pangapuso at pag-iisip, dapat po mayroong ibang direksyon, mayroong ibang laki at sugat na lalim ng Diyos na Kanyang pagkilos sa atin. Mayroong pong aspekto na ang plano ng Diyos dito sa lupa ay lumago at ito ay magbunga. Sa bawat gawain, sa bawat puso. Kaya dapat po tayong maghintay. We need to hear from God dahil sa panahong iyon, mayroong dadalo sa ating kalagitnaan na mayroong matinding pangangailangan. Gaya sa panahon ni Kathryn Kuhlman. Ako po'y nag-resolve, laging dumadalayan sa Panginoon, ano yung gagawin ngayon sa aming kalagitnaan. So we wake up 6 o'clock, 5:30, 5 o'clock in the morning, preparing ourselves. Last night, we slept early, preparing ourselves. Alam natin, there are cause and effect in the kingdom of God. Hindi basta-basta darating ang kanyang pagkilos. Ang pagkilos niya sa inyong puso kung hindi kayo nakahanda. So we are all responsible. Kailangan, gaya na aking po sinabi, ang lampstand must be burning always. Yung kandilero, kumakatawan sa anointing, kumakatawan sa mga kaloob ng Espiritu Santo, the gifts, the ministry, na kailangan kumikilos sa ating kalagitnaan. Ito ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, na kanyang pakikita sa atin ang kanyang katunayan. That is the lampstand. Kailangan din ang showbread ay lagi nasa mesa. Ang showbread, ito po ang lamesa ng tinapay sa loob ng banal na dako. Kung saan ang tao ay makakain ng kanyang salita, mahugas sila sa dugo ni Kristo. Kumain sa dugo at laman ng ating Panginoon na sariwang-sariwa. Kailangan, the altar of incense, ang altar ng insenso, ay laging nakasindi, umaapoy, nagliliyab. Sa tuwing gawain natin, ang insenso, ito po ang ating spirit-filled praise and prayer unto our God. Ito'y kailangan umaapoy lagi. Ito po ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa Kanya. Ang tao sa Diyos. Lagi. Kaya mga kaibigan, kailangan po tayong maging sensitibo sa kaagad na pangangailangan sa oras na iyon. Alam po ninyo, ang ating po talagang ginagawa, ating tinatanim ang binhi. Laying up information. Tayo nagbibigay ng impormasyon. Laying up wisdom, karunungan, kaalaman, unawa, sa mga puso ng mga tao. Bakit po? Dahil meron pong dumarating na isang panahon. Kaya itong aming ginagawa ngayon, meron dumarating na isang panahon na puno ng kadiliman, a dark hour, na dumarating, na wala mang isang tao na pwedeng magtrabaho. At sa panahon iyon, ang mga tao ay kakailanganin nilang ang salita ng buhay na Diyos. Kakailanganin nila ang salita ng buhay na Diyos. Kaya, kayo at ako ay kailangan tayong makadinig sa Diyos. You and I, we need to hear from the Word of God. O kailangan natin ito ipangaral because famine, kagutuman, ay nasa buong lupain, is upon all the land. The skinny cows are coming. Ang mga payat na mga baka ay dumarating. Gaya sa panahon ni Joseph, na kinain ng payat na baka ang matataba, na ngayon nangyayari ngayon sa ating syudad. Kinakain ng payat na baka ang matataba, na baka sa nakaraan. So, we need to do what Jesus did. Na alam natin ito ang panahon na dumarating. Kailangan natin gawin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, alam natin ang mga bagay na mangyayari. He said, eto ang kanyang ginawa, I sanctify myself for your sake. Eto ang ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa kanila, pinababanal ko ang aking sarili. Hindi siya nagpapakabanal para sa Panginoon.
o para sa kanyang sariling kapakanan. He said, for their sake, para sa kanila, pinababanal ko ang aking sarili. Kaya, kayo at ako, meron po tayong buhay na dapat nating pamuhay sa mundong ito. Subat hindi lang po ang sariling buhay natin ang ating pinamumuhay, kundi tayo ay nabubuhay para sa iba rin. Kaya sinabi po ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Kayo maghimpok ng kayamanan doon sa kalangitan na hindi pwedeng nakawin. Ang kanyang tinutukoy po dito yung pong ibang mas mabuti at walang hanggang kaharian. Kaya po ang ganito pong panahon ng kadiliman na dumarating, ang tawag po dito ni San Pablo, a present distress. A present distress. Ang kasalukuyan ng kahapisan ng mundo, na ang lahat sa atin ay dumadaan ng pagsubok at kalituan in one kind or another. Tayo pong lahat ay dumadaan nito. Kaya our task, ang ating pong trabaho ngayon, ay tumingin doon sa isang mahabang butas. Mahabang butas ang ibig sabihin doon sa mahabang layunin o panukala ng Panginoon. At pagkatapos, pakabanalin at pakalinisin ang ating mga sarili para sa kapakanan ng iba. Para sa kapakanan ng iba. Palagay po ito ay isang magandang resolusyon o kapasyan na dapat nating gawin. Katulad po ng ating Panginoong Yesus, siya ang ating pag-asa, siya ang ating kaganakan, siya ang ating kayamanan. Kaya kailangan din isang tabi ang ating mga sarili at ilaan para sa Ebanghelyo. Anong laking kaloob sa mundong ito na isang tao ay kanyang iyalay ang kanyang buhay, sariling buhay sa kapakanan ni Kristo at ng Ebanghelyo. Does that make sense po sa inyo? Ito po ay, meron bang nangyayari sa inyo? Ito po ay makahulugan ba sa inyo? Ang kailangan po ay yalay natin ang ating pag-asa lampas sa libingan. Hindi po nadinig yun? Kailangan ibigay, iyalay ang inyong mga pag-asa, ang inyong mga ninanasa. At ikaw babugin. Lampas doon sa libingan. Dahil kapag ating pinilit na kailangan natin taglayin ang mga bagay nito sa mundong ito, ating pong masusumpungan, habang tayo ay tumatakbo, magiging sagabal sila. Kailangan ipagkaloob ang material ng pangangailangan at hindi mo namamalayan, life slip by. Pagkatapos ating nasumpungan ng ating mga sarili, tayo ay may ng 60. We are on our 60s. At wala pa tayong nagawa at hindi pa natin nabigyan si Jesus o sa kanyang kaharian na nasa atin ay ibigay. Lumipas ang panahon, then doon mo palang nakita ang iyong sarili na wala kang nagawa. Kaya ngayon po tayo magbalik sa chapter 42, verse 6 nating binasa kanina. Itutuloy po natin ihimay-himayin ang mga talatang ito. Ngayon po ating pasisimulan ang chapter 42, verse 6 natin binasa kanina. Open your Bible, chapter 42, verse 6. Chapter 42, verse 6. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran. Alam po ninyo, binasa ito ng Panginoon. At ang mga pananalitang ito ay kanyang binasa at kanyang ipinamuhay. Ngayon, tayo naman ang bumabasa ng mga pananalitang ito. At kailangan din nating itong ipamuhay. I, the Lord, has called you to righteousness. Ako ang Panginoon na tumawag sa inyo sa katuwiran. Hindi gagawa, hindi kikilos, o makikitungo ang Diyos kapag mayroong unrighteousness. Merong hindi matuwid na mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Today, the churches do many things that are unrighteous. Maraming mga iglesia ngayon gumagawa ng maraming mga bagay na hindi matuwid. Subalit wala pong maliwanag na apekto. Parang walang nangyayari.
Ang iglesia ay nagpapatuloy, ang iglesia ay lumalago, meron silang basketball tournament, meron silang fashion shows. Alam mo, sa Amerika nga binabagit ilan. Sa Amerika meron fashion shows sa loob ng iglesia. Ang iglesia ay lumalaki ng lumalaki. Tumutugtog sila ng mga rock and roll para madala ang mga kabataan. Meron silang mga athletic intramurals, sports. They have everything you can name. Nasa kanilang lahat. It is a huge enterprises. Pagkatapos, ang hindi matuwid na bagay ay nagpapatuloy. Lying, pagsisinungaling, nagyuyurakan, tinatapakan ng bawat isa para sa posisyon. Subalit hindi po nila napagtatanto o nalalaman na lahat ng mga bagay nito ay kahoy, dayami, and stable. Lahat ng ito ay masusunog. Ang mga ito ay hindi manatili sa araw ng Panginoon dahil tumatawag ang Panginoon sa katuwiran. At tanging sa katuwiran will God live, move, and have His being. Tanging sa katuwiran na nabubuhay, kumikilos, doon nahayag ang kanyang kabanalan. I'll rather have a tiny church. I'll rather have a tiny church na naisip po magkaroon ng maliit na iglesia that there was righteousness, na mayroon katuwiran, dahil it was a waste of time. Sayang ang oras. Sayang ang oras. God will only work in righteousness. Tayong makakakilos ang Panginoon kung mayroon katuwiran. Kaya sinasayang lamang ang oras. Si Jesus ay may ganap na kasiyahan sa isa o dalawa na katao. Hindi po nadinig yun? Jesus is perfectly happy with 1 or 2 or 3 people. Subat hindi po siya masaya kung walang katuwiran. I have called you, sabi ng Panginoon. I, the Lord, has called you to righteousness. At kadugtong po ng talatang yun, verse 6, I will hold you by the hand. I will hold you by the hand. Ahawak ng iyong kamay. Siya nga hawak ng ating mga kamay. Alam niyo po, ang mga araw na darating ay magiging mahirap para sa atin na hawakan ang kamay ng Diyos. Sa darating na panahon, magiging mahirap na hawakan ang kamay ng Diyos. Kaya, He had to hold our hands. Kailangan niyang hawakan ang ating mga kamay. And sinasabi, and watch over you, tayo bantayan. Alam po ninyo, ang 91st Psalm, ang mga awit, 71 ay magiging tunay sa atin, katulad kung paano naging tunay sa bansang Inglaterra. This Psalm, ito ay magiging tunay sa atin. Ang mga English po noong ikalawang digmaan, marami sa kanila ay may dalang 91st Psalm. Ito ay kanilang piniprint o piniprint po sa isang maliit na card at kanilang ilalagay sa lalim ng kanilang mga unan habang ang mga bombers, ang mga aeroplano nagdadala ng bomba at mga rockets ay bumabagsak sa kanilang bayan. Kaya ang 91st Psalm ay naging tunay sa bansang ito. Kaya sinasabi sa 91st Psalm verse 1, He that dwelleth in the secret of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Amen? Siya na tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim o sa proteksyon ng makapangyarihan sa lahat. Darating ang araw, ang awit na ito ay magiging tunay na tunay sa atin. I will watch over you, sabi niya. I will watch over you at ako'y mag-iingat sa iyo. At alam po ninyo, hindi niya po sinabi ito para sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang tinutukoy dito ay ang kanyang lingkod, ang lingkod ng Panginoon. The one who gives himself to God and for God service. I will watch over you. Sa kanya na nagkakalob ang kanyang sarili sa Diyos para maglingkod sa Diyos. Ako ang mag-iingat sa iyo. Kanyang iningatan tayo. Ito pong aming devotional kagabi ng buong pamilya. We read the 91st Psalm. Pinaliliwanag ko sa kanila kung paano ang mga pag-iingat na gagawin ng Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, iningatan tayo sa buong magdamag ng sakunang ito na dumaan sa atin. Kaya mga kaibigan, in times of trouble, read the Psalms, the 91st Psalm. Kaya tayo po nagpapasalamat sa Diyos
sa kanyang mga pangako, I will watch over you. At atin pong itutuloy ang mga talatang ito sa dating na linggo. Merong sinasabing Panginoon sa atin ngayong hapong ito, umaga ito. Ano kaya ang kanyang pinahayag? Ano kaya ang inyong nadinig sa kanya ngayong umaga? Tayo pong lahat ay manalangin.